Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung kasabihan po, ang bansang nagigipit sa China kumakapit. Ito na po, mukhang nag 360 na po ang ating Pangulo na dati po halos kulang na lang deklarasyon ng digmaan with China. Ngayon po ay talagang bumaliktad na ang ating Pangulo, nagkaroon na po ng reset. Reset po sa pakikipagkaibigang muli ng Pilipinas sa China. Ang pangunahing dahilan po niyan siyempre ay ito pong nagaganap sa Middle East na talaga naman pong nakita po natin yung kapalpakan po ng iisa lang po ang halos gusto nating maging kaibigan, yung US. Ngayon po nakita po natin yung katamaan ng mga foreign policy ni Tatay Digong na friends to all, enemies to none. Pero ika nga, huli man daw at magaling ay pwede na rin. Di ba? Kasama po dyan sa reset na yan, bukod po sa siyempre yung possible na mabentahan tayo muli ng China ng mga krudo. O nung hindi pala krudo binibili natin sa China, talagang diesel at gasolina na. Kumbaga sila na po yung nag-process ng crude oil. Ang binibenta na po sa atin ng China ay krudo na gasolina na at saka LPG at siyempre yung diesel. Alam po ninyo, yan na naman kayo sa pananaw na isa lang ang pwedeng maging kaibigan. Pwede po maging kaibigan ng Pilipinas ang China, Russia, India, Australia, Japan, at US. Wala na po tayo yung mentality nyo po nasa ano pa po yan Cold War na mamimili ka lang ng kaibigan. It's between US and USSR. 'Di ba? Tapos na po yung panahon na yan. Pwede ka pong makipagkaibigan sa US, sa China, at sa iba pang bansang gusto mong maging kaibigan. Mga US, mga anti-China lang naman po yung nagsabi na hindi natin sila pwedeng makipagkaibigan. Ngayon po, pwede po yan. Nagawa na po ni Tatay Digong yan, di naman po bago yan. Ibig nyo sabihin, nung kaibigan natin ng China, hindi natin kaibigan ng US, kaibigan din po natin yung US. Kayo naman, no? Hanggang dikit nga si Duterte tsaka si Donald Trump Kaya po yan po ay hindi po wag ka mag-alala, hindi ko na naalala na nagalit pala ako sa'yo. Hindi po ako nagtatanim ng galit. Wag ka mag-alala, hindi ko nga alam kung nagalit pala ako sa'yo. Talaga ba nagalit ako sa'yo? Ano ba sinabi mo na nagalit ako? Ako po ay natutuwa kasi at least kahit papano, na-realize po ni BBM yung malaking pagkakamali niya na US lang ang dapat kaibiganin. Napakarami po nasayang na pagkakataon sa atin. Yun naman pala, babalik din naman pala sa China. 'Di ba? Ano po ang mga eto real talk tayo. Ano ang mga nasayang? Ang pinakamalaking nasayang at nakakapanghinayang po, yun pong Mindanao Railways. Dapat po ginagawa na yan. Dapat po
matatapos na yan sa termino ni BBM. O kung hindi man, malaking porsyento ng Mindanao Railways ay gumagana na, 'di ba? Kaso nga dahil bumaklas tayo sa pakikipagkaibigan sa China, kinalimutan natin 'yan lahat. Ikalawa po diyan sa pakikipagkaibigan sa China, hindi lang po yung pagbili mismo ng mga diesel. Eto tanong ko lang, sa mga nakatira sa Hong Kong at Macau o sa mainland China. Sa China ba tumaas yung ano, malaki ba rin ang tinaas ng, presyo ng mga diesel at gasolina? Pakisagot lang nga po ng mga taga Hong Kong, mga taga Macau, at saka yung mga taga mainland China mismo. Tumaas din po ba yung presyo ng gasolina diyan at diesel? Katulad po ng pagtaas dito? Okay. Kasi po dito sa Pilipinas, dahil wala tayong ano, 'di ba? Wala tayong mabenta ma ma mabilhan ng malaki 'yan. Ang isa po sa nawala sa atin, buhat po nung nagkaroon ng crisis, hindi na po muna nagbenta yung China sa atin. 25% pala. 1/4 ng ating mga gasolina at tsaka diesel dito yung produkto na galing po ng China. So, talagang kakapusin tayo ng produkto dito. O, yan po yung sinasabi natin kung tuloy-tuloy po. Alam niyo po, hindi naman po sa iniinggit natin yung ibang bansa, no? Pero paborito po tayo ng China nung panahon ni Tatay Digong eh. Hindi po dahil sa kung ano pa man. Siyempre, alam mo naman yung mga yan, kahit papano yung US at China, kahit po sila ay may mga ah, nagkakasundo paminsan-minsan sa kanilang economic. Pero yung politika po nila, alam po natin na magkaribal po ang China at Amerika, no? Pero sa ekonomiya, pwede po silang magkaroon ng mga ah, economic relationship, no? Na pumapabor sa kanilang dalawa. Anyways, alam po natin dahil kalaban po sa politika ng China yung US, kaya nung nakipagkaibigan po si Duterte, ang laki pong kumbaga napakalaki pong sampal sa US niyan dahil tayo numero unong tuta before Duterte. Kaya inaalagaan talaga tayo nila si Jinping. Sana hindi nangyari ito na hindi sana nangyari na malaki yung kawalan natin ng langis. Kasi alam ko, tutuloy-tuloy yan. Wala naman pong preno. Ito po real talk po tayo. Hindi pa natin natatalakay ito. Kasi akala ko noon fake news lang. Pero ngayon po, na-search natin mula po sa mga mapagkakatiwalaang source. Totoo po pala yung Petro Yuan. Dati po kasi, exclusive, no? Yan pong mga langis sa Middle East, binibili po yan dollars. Kaya nga po ang tawag dyan petrodollars. Yan po ang isang dahilan kung bakit napakalakas ng ekonomiya ng US. Dahil US lamang ang tanging bansa na yung iniimprenta nilang pera, yung pera na nila mismo, ay pwede nang ipambili ng lahat ng pangangailangan nila sa bansa nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas, para tayo makabili ng mga produkto sa ibang bansa, kinakailangan muna nating bumili ng dolyar. Kaya napakaswerte ng US Dahil yung mga langis, binibili ng dollars. Yung iba pang mga produkto, binibili ng dollars. So, ibig sabihin, yung pangkaraniwang bansa, kinakailangan niyang may dollar reserve. Parang ang dollar parang katumbas ng ginto Kung may gold reserve tayo, pampatatag ng ekonomiya, ganun din po, kinakailangan natin ng dollar reserve
para maging matatag po ang ekonomiya natin. Real talk po 'yan. Pero ngayon, dahil po diyan sa nangyayari sa, paglusob ng, Iran sa US, aba, sabi po ng Iran, eto po ang naging polisiya ng Iran ngayon. Ang papayagan lang nila na makabili o makapagbiyahe diyan sa Strait of Hormuz yung mga langis na binili sa yuan. Kaya meron na ngayon uso po petro yuan. Ayaw na po kasi nilang na suportahan yung US dollar. So kung ayaw nilang suportahan yung US dollar, ayan po ang ginawa nila. Nagbebenta po sila, yung Iran mismo nagbebenta ng langis. Yuan lang po ang tinatanggap nila. Ang padadaanin lang po nila dyan sa Strait of Hormuz dahil kontrolado nila yan, yung mga langis. Yung mga langis po na binili sa yuan. Ang yuan po yan yung pera ng China. Kaya napakaswerte nitong China, no? Parang petrocurrency. Unti-unti po nagkaroon na po ng karibal yung dollars. Okay, bilang petrocurrency o yung pambili ng mga petrolyo. Yan po ang kaganapan ngayon, no? So in the long run, talo po talaga yung US dito sa pakikipagdigmaan nila sa Iran. Alam niyo po, meron isang beauty queen na galing ng Iran. Sabi niya, after nitong war with US and Israel, kikilalanin na yung bansa namin na Iran. Kikilalanin na bilang isa sa mga superpowers. Alam niyo po, hindi po propaganda 'yan. Mukhang nakita po natin ngayon sa aktual kung gaano po yung arsenal, no? Yung Iran. Alam niyo po, throughout history, alam niyo ba yung Iran na yan? Yan po yung dating Persia na sinauna pa. Noong araw pa. Sinaunang panahon pa, kaharian ng Persia. Hindi po matibag-tibag yan hanggang ngayon. Nariyan pa rin po yan. Yung mga Iranian, sanay po yan na sila po ay hindi papayag, no? Wala po akong kinakampihan dyan sa dalawa. Ayaw ko po sa digmaan. Anti-war ako eh. Pero may katotohanan po kasi nakikita po natin yung style nila eh. Sa biglang tingin, siyempre parang ang lakas-lakas ng US kumpara dito sa Iran, di ba? Pero tignan nyo naman po, drone na nagkakahalaga lang po ng libo in dollars. Tapos ang pantera po nila sa mga drone ay milyon. Lugi po yung mga Israel, etong mga Middle Eastern countries na bumabanat po sa mga drone at mga mumurahing missile. Mumurahin lang po yung mga missile ng Iran eh. Yung missile po ng US, dahil binibenta po nila yan, napakamamahal, milyon po. Lalo na po yung mga pantera po sa mga missile. Yun po yung pagkakaiba ng gera na to, in the long run, lugi po yung US. Ang dami ko na po nakita na pagsusuri na ganito na ginawa po ng mga independent na mga analyst. Lugi po yung US, Israel, at saka itong mga mayayaman na bansa katulad ng Saudi, UAE, Qatar. Kasi yung yung mga drone ng Iran at saka ng mga missile nila, mumurahin lang. Dinadaan lang nila sa dami. So kung mas marami yung
kada tira pala ng mga yung panangga nila sa missile, yung anti-missile nila. Oh, yung Israel may pangalan, 'di ba? Iron Dome, Iron Dome. Oh, yan pong mga yan, kada tira niyan $1,000,000. Samantalang yung tinitira nila $1,000 lang. Kaya ang laki po ng ginagastos ngayon ng mga yan kumpara sa Iran. Meron pa kahapon, marami pong ginagawa yung Iran eh. Bumili sa China yan ng mga peking yung akala mo talaga 'pag nasa tuktok ka akala mo mga eroplano. Mga hinihipan lang yung mga tangke gano'n. Yung mga diihip lang. Pero mukhang ano sa taas, mukhang mga eroplano tsaka tangke. Ang daming ang galing ng mga taktika ng Iran, nakakatuwa. Tapos meron silang ginawa na akala nung, Qatar ba yung pinaulanan nila o UAE? Akala na UAE yung maramihang missile na pinantitira nila sa Israel. Hindi nila alam marami dun parang kwitis lang ba. Hindi talaga missile. Yung kumbaga, titira lang po sila ng mga parang kwitis natin, fireworks lang. Automatic titirahin naman ng mga missile ng mga bansang mayayaman. Ubos yung pera nila, putya tawa ng tawa yung mga Iranian. Mga paputok lang yung pinaano nila eh. Paputok. Parang mga kwitis ba? Akala naman ng mga bansa na 'to, putya pinaulanan tayo ng missile ng ano, ng Iran. O eh, baka, ano lang 'yun, $100 lang ang katumbas ng mga kwitis na 'yun. Akala nila missile na. Titirahin ngayon ng milyong-milyong missile kaya ang mga ang mga mayayamang bansa sa Middle East, Saudi, hindi pa po sila tumitira. Hindi pa tumitira yung Qatar, hindi pa. Ayaw nila makialam, defensive lang po sila. Alam na nila yung kapasidad ng Iran eh. Pinatikim na yung Qatar, pinatikim yung UAE at pinatikim yung Saudi. Ganito mangyayari sa atin dito. Pag kami tinira nyo. Yun po yun. Ay. Kaya, maganda po yan. Kita nyo yung mga pananakot ni Donald Trump na wasakin niyo yung inyong nuclear facilities, i-surrender ninyo Hormuz. Tinatawanan lang ng Iran, bakit naman namin iso-surrender yan? Hindi rin naman nila malusob. Ang problema na US, walang tumutulong sa kanila na European. Yung mga kaalyado nila, yung NATO, nasa giyera US eh. Ayaw tumulong ng mga European countries sa US. Kaya nagtampo na si Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo kaming tulungan na bawiin yung Hormuz. Gusto kasi ni Donald Trump, pinag-iinitan niya yung Hormuz eh. Makuha yung Strait of Hormuz para kontrolado niya na yung kalakalan talaga ng langis. Ayaw tumulong. Siyempre nga naman, ang lapit lang ng Europe sa Middle East, di ba? Yung US kasi talagang yung mainland USA, mahirapan talagang magpadala ng missile dyan yung Iran. Pero sa Europe, aabot po sila. At pag nakialam yung mga Europeans na yan, baka makialam na ng tuluyan to Russia. Naghahanap lang, naghahanap lang ng ano to, damay tong Russia. Okay. Sa madaling salita mga kapatid,
Eh, nagbalik po tayo sa pakikipagkaibigan natin sa China. Ito po ang mga pahayag 'no, ng, BBM. Sabi po ni BBM, hindi pala, ito po yung nangyari. President Ferdinand Marcos Jr. has recently indicated that a reset in Philippine-China relations is certainly going to happen and is in fact happening now. So nagaganap na raw po ngayon yung Philippine-China reset sa relation. While he maintains a firm stance on territorial sovereignty, his current approach emphasizes finding a new normal to manage differences and revive stalled cooperation. Alam nyo, tama po yun. Ganyan po ang pakikipagkaibigan ng ibang bansa sa China dito sa Southeast Asia. Lahat po dito kaibigan ng China eh. Tayo lang po ang kaisa-isa. Napunan mo ba, Mr. President? Nung nanawagan ka sa ASEAN Summit, nanawagan ka na magtulong-tulong yung Southeast Asian countries laban sa China. Isolated ka? Matagal na pong ginagawa yan ng ibang bansa. Bagamat pinagtatanggol nila yung teritoryo nila, bully naman talaga yung China eh. 'Di ba? Bagamat pinagtatanggol nila yung teritoryo nila, at the same time, partner po sila ng China economically. Okay. Ano po ang mga nakakapanghinayang? Una, nasabi na natin, 'di ba? Yung Mindanao Railways na yan, yung sangkatutak. Siyempre, lagi kasi nila inawat nyo kasi. Yung mga railways po, railway system, panay China po kausap natin dyan eh. Kaya lang siyempre naantala po yan, alam nyo naman na naganap eh, inuna ng buong mundo yung pandemya. Kaya medyo naantala. Tignan nyo nga, pati nga yung tinatayo nila na sila gumawa. Ano na nga yun sa Davao? Ano na nga bridge yun, yung inaangkin ni BBM? O, di ba? Pati nga yung bridge na yun, ngayon lang natapos kasi nauna siyempre yung pandemya eh. Ngayon sana, alam niyo po, hindi po totoo na nangungutang pa lang tayo sa China. May kasunduan na po sa China, may presyo na nga eh. Tayo po ang kusang umayaw. Dahil ang sabi nito ni dating DOTR Secretary, Bautista, ang sabi ni Bautista, mas mura daw yung singil. Mas mura daw yung patubo ng ibang bansa kaya maghanap siya. Ganun talaga eh. Sayang po. Nagkagastos-gastos na tayo ron. Ginastosan na natin yung pag-aaral ng Mindanao Railways na yan. Ginastosan na natin yung mga plano. Tapos ngayon, meron na pong magpopondo. Inayaw pa natin. Yung Bukana Bridge, di ba? Naantala lang po lahat yan eh. Masyado yung, siyempre, unahin muna yung pandemya. Pero ngayon, pagkatapos ng pandemya, sakto sana. Pag upo ni BBM, kung good na good pa rin sila ng China, tuloy-tuloy na sana yan. Ano pa po ang isang nakakapanghinayang? Yung revenge tourism. Alam nyo po noon, number 1 po o number 2 na turista ng Pilipinas, mga Chinese tourists. Oh. Pinagbawalan na sila rito eh. Alam niyo po, Communist Party po namumuno doon. Pwede po nilang ipag-utos, hindi po democratic yun. Pwede po nila ipag-utos sa kanilang mga mamamayan na huwag kayong pumunta ng Pilipinas. Ayan nga po nangyari. Wala na po. Kaya yan, bagsak din ang tourism natin. Napakarami pong panghinayang. Alam niyo po ba noon, ngayon ko lang din nalaman, number 1 exporter pala tayo ng saging sa China. Pero dahil unti-unti, napeste yung ating relasyon, putya ngayon, hindi na tayo.
Wala na nga yata tayong ine-export na saging, eh. Natuto na tuloy bumili. Kasi sa Hong Kong nakita ko walang mga made in the Philippines, eh. Alam ko yung mga Del Monte na produkto natin, eh. Sayang, pati po yung durian, tayo yata una nagtinda sa China ng durian. Ngayon, ibang bansa na po ang binibilhan ng durian ng China. Yan yung sinasabi natin. Ah, Babalik din naman pala tayo sa pakikipagkaibigan sa China. Ang dami po, taon po yung sinayang natin sa pakikipagrelasyon. Sana meron na rin tayong bullet train ngayon. Katulad ng ginawa ng China sa Indonesia. Hindi na lang, yung Mindanao Railways na lang. Sana. Panay sana na lang tayo ngayon. Ngayon po, isa po sa mga ino-open po ni BBM at ng China, eto pong oil exploration. Napakaganda po nito. Kaya lang, sad to say, eto na po. Bumanat na po yung mga kalaban. Makikita nyo po kung sino talaga ang tunay na kalaban ng Pilipinas. Yan na po, naglalabasan na naman po. Yung mga nagpapahayag, pinangungunahan siyempre ni Carpio na mag-ingat daw ang Pilipinas sa pakikipagrelasyon sa China sa oil exploration. Sabi naman po ng iba nagsabi nito. Ito po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral ba to? Yung RATM? The Chinese Communist Party is not a reliable partner on the negotiating table historically. We have observed a difference in the way they speak and their action on the ground. These are facts. These are recorded. Ang ganda po ng oil exploration, pero napakarami pong kumukontra na agad. Oil exploration po to. Eto po. Sabi naman po ni Carpio, bago natin sila banatan lahat, isahin na lang natin. Carpio warns Philippines against oil deal with China. Hindi, no? Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio warned that the Philippines must reject any joint oil and gas exploration deal with China that recognizes Beijing's ownership of the resources in the West Philippine Sea, saying such an arrangement would violate the Constitution. Yan po, alam nyo, maganda na. Kaibigan natin yung China, hindi naman natin kaaway yung Vietnam, meron na tayong pakikipagkasundo, Tatay Digong nun. Tatlo po na bansa na maghukay ng langis sa disputed. Alam niyo po ba yung disputed? Ito po ay inaangkin ng Pilipinas, inaangkin ng China, inaangkin ng Vietnam. Ngayon, mag-usap na lang tayo kung ano mahukay natin dyan, hati-hati tayo. Ang ganda, di ba? Pero pag sinasabi ni Carpio na huwag tayong pumayag kasi atin yan, hindi rin papayag yung China na tayo maghukay niyan. Disputed nga eh. Dapat kasi tanggapin na natin ang katotohanan. Yung inaangkin natin, inaangkin din ng China, inaangkin din ng ibang bansa. Tiwangwang lang yan. Ito pong mga kumukontra na to, ito po mga impractical po mag-isip. Yun naman pala, ayaw pala natin sa China. Bakit tayo bumibili ng mga produkto ng China? Kutya, tignan nyo lang lahat yung produkto nyo dyan sa kusina ninyo. Tignan nyo lang po kung ilang porsyento niyan. Masasabi ko po sa inyo, 98% o 95% ng produkto nyo dyan sa kusina ay made in China. Wala tayong problema na bumili ng produkto ng China, pero ang nakikinabang lang nun, China lang. Wala tayong problema sa ganun. Pero yung oil exploration, na alam po natin na marami pong oil dyan.
oil exploration po, ayaw po natin na makapartner yung China. Hindi naman po papayag yung China dahil inaangkin din nila yung lugar na yan. Hindi rin po sila papayag na makikipag-partner tayo sa iba. Ano yung sinasabi niyong hindi reliable? Sino reliable? Australia? UK? USA? Sa tingin nyo ba papayag yung China na maghukay dyan yung Australia, UK, Japan o USA? Yan po ang pinakamaganda, pinaka-practical. Kikita tayo kaysa yung away tayo ng away. Magiging magkakaibigan pa tayo. Lagi yung gugulangan tayo, gugulangan. Ngayon ba, ano ba nangyayari sa atin? Mga sutil yan China, mga sutil. Bakit tayo makikipag-partner? Di wag tayo makipag-partner. Hayaan natin yan na yung langis dyan tiwangwang at balang araw ang hukay din yan, China din. Gusto natin atin yan, pero ang ganda na nga eh. Alam nyo po, pag ibang bansa, halimbawa po yung sa atin, halimbawa yung Malampaya, 60-40 po yan. Ano po ibig sabihin nun? 60% sa atin, 40% dun sa bansang naghukay. Oh, ano ba naman yung kung China po tsaka Pilipinas, malamang yan 50-50 tayo. Malamang po yan 50-50 tayo niyan. Kasi dalawang bansa lang tayo eh. Wala pang papalag na kapitbahay natin. Alam nyo, maging practical po tayo. Sa mga magkakapitbahay, tayo lang po ang hindi naghuhukay ng langis. Pag nakipag-partner tayo sa China, 50-50. Pag ibang bansa ka-partner natin, hindi yan mahuhukay kasi hindi papayag ang China. Ano naman kung hindi sila pumayag? Hanggang salita lang tayo. Ano naman kung hindi sila pumayag? Hindi po natin kaya. Pag hindi pumayag ang China, walang makakapaghukay dyan. Naintindihan nyo po? Sabihin natin 50-50. Ano pa ba gusto nyo? Labag daw sa konstitusyon natin yan. Puki ng labag sa konstitusyon. Yung konstitusyon ng China, kanila yan eh. Konstitusyon natin, atin yan. Konstitusyon ng China, kanila yan. Kaya nga disputed territory ang tawag. Pag disputed po, pinag-aagawan. So para hindi na tayo mag-agawan at nakatiwangwang yung, alam nyo po mangyayari dyan balang araw, pupuwersahin na lang ng China yan, hukayin nila, wala tayong magagawa. Wala na tayong pakinabang, wala pa tayong magagawa. Ngayon po, maganda po, imbes na pag-awayan natin yan, joint exploration tayo, pareho nating pag-aari. Total, pareho yung inaangkin yan, hukayin na lang natin yung langis dyan para kahit papano naman, yumaman-madyaman naman tayo. Hindi tayo bili ng langis. Ang dami pong langis sa atin, hindi natin mahukay. Bakit? Kapartner natin, US eh. Kaya ba tayo pagtanggol na US dyan? Kaya ba sabihin na US, kami maghukay, kami bahala sa China? Hindi naman eh. Iran nga, hindi sila manalo, China pa. Real talk lang po tayo. Hindi po ako anti-US. Gusto ko po kaibigan ng lahat. Kaya lang, wag tayo masyadong pro-US lang. Tapos na po ang Cold War. Pwede ka makipagkaibigan multiple countries. Pwede. Amara Timberline, thank you very much, 200 yen. Okay. Huwag niyo munang kontrahin. Ito po, AFP, China not a reliable partner in oil exploration talks with PH.
Oh, kung hindi po sila reliable, mga AFP, sino po reliable? Nag-i-initial talk pa lang, kumukontra na kayo kagad. Eh kung hindi po reliable yung China, sino po reliable dyan na kapartner natin? Panahon na po para makinabang tayo sa mga langis dyan. Putya, ang dami-daming bansa. Buong mundo nakikipag-partner sa China eh. Tayo lang ang resist ng resist eh. Kapitbahay naman natin sila. Wala naman tayong kakayahan mag-resist. Sagutin niyo po muna bago niyo tutulan na hindi raw reliable ang ang ating mga makipag-partner tayo sa China. Ang tanong ko po, sino po reliable na kapartner natin? Sino po ang makakapaghukay diyan na hindi papalagan ng China? Ini-imagine niyo ba yung inaangal ninyo? Ano yung inaangal niyo sa China? Magdadala lang naman kami ng pagkain, supply diyan sa Ayungin. Tinitira pa kami ng water cannon. 'Di ba yan yung inaangal nyo? Magdadala ng pagkain, yun pa kayang maghukay ka? Papayagan tayo ng China? Iba ka partner natin? Para nyo sinasabi na ayaw natin sa China, therefore, tumunganga na lang tayo. Kahit may langis tayo dyan, wag na nating galawin kasi ayaw nating kapartner ang China. Sobra naman kayo. Gusto rin naman namin guminhawa. Yan yung sinasabi natin eh. Na tayo po, mayaman na bansa pero hindi natin napapakinabangan yung yaman natin. Sayang. Ibang bansa ang makikinabang. Eh pag nabuisit yung China halimbawa, naghukay sila dyan, may magagawa ba tayo? Nagtayo nga ng mga artificial island yung China, wala tayong nagawa eh. Tokis-tokis lang tayo, didemanda namin kayo. Paano kaya pag naghukay na sila ng langis? Ididemanda namin kayo, ganun pa rin ang dialogue natin. Wala, hanggang lang tayo, hanggang tokis lang talaga tayo. Meanwhile, ang lahat ng kapitbahan natin, nagsisiyaman na. Ang Pilipinas, mahirap pa rin dahil sa ganyang mentalidad. Okay, dito na po tayo sa ibang balita. Sabi ni Amy Marcos, Section 8 of Executive Order Number 5094, which created the Independent Commission for Infrastructure last year, requires the ICI to publish its accomplishment and such other relevant reports. Tanong ni Amy, what could be a more relevant report than the final report itself? Sa simpleng salita, bakit wala kayong final report? ICI, bahagi talaga kayo ng pambubudol. Bakit wala kayong bakit po wala kayong final report? So, binudol nyo lang yung mga Pilipino. Alam nyo sa simula pa lang na kayo pan-delay lang ng galit para mawala yung galit nila. Para kunwari, nagtatrabaho tayo. Para kunwari, may ginagawa tayo. Maski po yung mga salita ni Claire ngayon. Fact-finding lang naman po yung ICI. Di po ganyan yung sinasabi nyo nun. Parang yan ang kalutasan noon. Nung tinatayo nyo yung ICI, parang yan ang lulutas sa problema natin. Eh kung sinabi nyo lang noon na ito pong tatayo natin, wala talagang silbi. Wala po itong mapapakulong, wala po itong mapapanagot.
'Di ba? Yan po ang naganap, eh. Walang napakulong, walang napanagot. Yan po ang ICI. Kaya sa madaling salita, ang ICI po ay walang silbi. Yan po ay ginamit nyo lang para mambudol. Pinudol nyo lang yung mga Pilipino. Okay. Tapos tayo. Ito po, ang tanong nila. Where's the big fish? Ayan po. Ang katwiran po sa nung tinanong po si Claire Castro, nasan po yung mga malalaking isda na ipinangako kaya nagtayo ng ICI? Ito po ang sagot ni Auntie Claire. The ICI is just a fact-finding committee. They are not the ones who will hold the big fish accountable. They were tasked only to gather information, facts, testimonies that can be submitted directly to the investigating bodies like the DOJ and also the Ombudsman. Di ikaw na rin nagsabi na walang silbi. Taga-kolekta lang ng mga impormasyon at ipapasa rin sa DOJ at Ombudsman. Yan po yung sinasabi natin, tayo ng tayo. Ngayon, nagdeklara po, emergency, energy emergency. Anong kakaibang ginagawa? Wala lang. Basta nagdeklara lang para maipagmalaki ni Auntie Claire. Anong ginagawa ng gobyerno? Aba, nagdeklara na po tayo na may emergency. Nagtayo po ngayon ng crisis committee. Gandang pakinggan, di ba? Para tugunan po ang krisis. Hindi nga sila umamin na may krisis, eh. Sabi nga nila, laging una po ang Pangulo. Wala pa pong krisis, nagtayo na ng crisis committee. Tanong mo, kung anong huling napagmitingan, ilang beses nagmi-meeting? Wala. Basta nagtayo lang. Tapos na yun. Unlike kay Tatay Digong nung sinabing task force, may task force sa pandemic. Ano ba yung tawag sa task force pandemic? Putya, araw-araw nagre-report yun si Bergerehe. Aserehe. Age. Boss Buds, nung 90s, bagong usong IPO sa stocks, nakabili kami ng Palawan Oil na shares. Ano na aba, hindi ko po nabalitaan yung Palawan IPO na yan. Palawan na oil na yan. Hindi ko po alam na may nag-exist palang ganyan. Yung sinasabi ni Auntie Claire na na-overwhelm. Ibig sabihin, hindi nyo ine-expect na marami ang iimbestigahan. Kaya nga kaya kayo na-overwhelm kasi mali yung diskarte ninyo. Sana ang ginawa ninyo katulad nung diskarte ni Marcoleta. Ano ba yung diskarte ni Marcoleta? Inuuna niyang tumbukin sino yung mastermind. Kasi ma-overwhelm talaga kayo kung ang treatment ninyo ng bawat kaso ay isang kaso. 'Di ba? Sa Ghost Project pa lang 400 na Ibig sabihin kung ang treatment nyo niyan per kaso, 400 cases yung susuriin nila. Kung ang ginawa nyo, tukuyin muna mga congressman, tukuyin muna yung kung sino yung mastermind. O, di ilang tao lang yung tutukuyin nyo. Madali na pong buwagin. Kung nabuwag mo yung mastermind, madali mo nang buwagin yung mga nasa baba. Kasi mastermind nga Ibig sabihin no, mas mayaman yun, mas maraming pera yun. Nabuwag mo. Yan pa kayang mga tauhan niya lang.